Alam nyo, isa sa mga tanong na laging lumalabas at kinatatakutan ng marami ay, malapit na nga ba ang World War III? Well, sa pagtalakay natin ngayon, titignan natin ang isang partikular na interpretasyon mula sa propesya na sumusubok sagutin kung kailan nga ba ito maaaring maganap. So, eto yung pinakasentro ng usapan natin. Ayon sa propesya sa Biblia, kailan ba talaga mangyayari ang World War III? Ito yung tanong na ayon sa ating source ay may sagot na matatagpuan sa mga sinaunang kasulatan. Pero hindi ito ganun kasimple kasi may dalawang magkaibang pananaw na kailangan nating suriin. Okay, para lubusan nating maintindihan ang propesiya, kailangan muna nating tingnan yung mismong pundasyon ng argumento. At yun ay ang ideya na ang mga malalaking digmaan sa mundo ay hindi lang basta alitan ng mga bansa, kundi itinuturo ng mga hatol mula sa itaas. Ang sinasabi ng source natin, yung World War I at World War II, daw ay mga hatol na sa isang tiwaling mundo. At dahil dito, nagkaroon na ng pattern, kumbaga. Isang pattern para sa isang pangatlo at huling paghatol na isasagawa sa pamamagitan ng isang malaking tabak na darating. Ngayon, para mas maunawaan natin ang lohika nito, gumagamit ang source ng isang napakahalagang pagkakatulad sa kasaysayan, isang bagay na tinatawag na lang paunang anino. So ano ba itong paunang anino? Mahalagang maintindihan natin to. Isa itong paraan ng interpretasyon kung saan ang isang pangyayari sa kasaysayan ay tinititnan bilang isang pattern o parang rehearsal para sa isang mas malaking prophetic event sa hinaharap. Kumbaga, ang nakaraan ay salamin ng future. At heto yung example nila. Tingnan nyo yung pagbagsak ng Huda sa Babylonia. 3 beses silang sinalakay, di ba? Ayon sa interpretasyon ito, yan daw ang modelo para sa mga pag-atake na mangyayari sa mga huling araw. At dito ibinabase yung timing ng World War III. Mula sa balangkas na yan, dito na ngayon pumapasok yung unang pananaw. Ayon sa view na ito, ang lahat ng kaguluhan, ang simula ng World War III ay mag-uumpisa sa pagbubukas ng tinatawag na ikalawang selyo. Ito yung pangunahing talata para sa unang view. At ang pinaka-keyword dito, yung dapat nyong tandaan, ay yung pariralang isang malaking tabak. Diyan umiikot ang buong argumento nila. So para i-summarize, ang argumento rito ay simple lang. Sa ilalim ng ikalamang selyo, maagang magsisimula yung digmaan. Ito yung magtitrigger ng sunod-sunod na sakuna tulad ng tagutom at sakit. Tapos yung malaking hukbo na mababanggit sa huli, sila yung tatapas ng gera, hindi yung magsisimula. Pero teka muna, di ba? May pangalawang pananaw na nagsasabing hindi pa yan yung main event. Ayon sa ikalawang teoryang ito, ang tunay na World War III ay magaganap pa lang sa pagtunog ng ika-6 na trompeta. Ito naman ang scripture na pinanghahawakan ng pangalawang pananaw. At dito, ang bida, kumbaga, ay itong isang dambuhalang hukbo na may bilang na 200 milyon. Sila raw ang pangunahing aktor sa digmaan. Ang sinasabi naman dito, mas huli magaganap ang digmaan, mas grabe ang pinsala dahil 1/3 ng natitirang populasyon ng mamamatay at may tiyak na lugar kung saan ito magsisimula, malapit sa Ilog Euphrates. Yung mga naunang giyera, mga regional conflicts lang daw yun, parang build-up para sa grand finale. So, dito natin makikita ng malinaw ang pagkakaiba, no? Sa pananaw 1, yung malaking tabak ang simula ng lahat ng sakuna. Sa pananaw 2 naman, yung hukbo ng 200 milyon ang kasukdulan o climax ng lahat ng naunang sakuna. So ang tanong, simula ba o kasukdulan? Yan ang sentro ng debate nila. Okay, so may dalawa tayong magkaibang view, dalawang magkaibang timeline. Ano ngayon ang konklusyon ng ating source? Sa gitna ng lahat ng ito, ano ba talaga yung pinaka-importanting punto na dapat nating tandaan? Kasi ang sinasabi ng source, hindi na raw gaanong importante kung kailan eksakto magsisimula. Pangalawa na lang yung debate sa timing. Ang pinakamahalaga ay yung hindi maiiwasang resulta, isang malawakang gaguluhan sa buong mundo na magbibigay daan sa pag-angat ng isang bagong global power. So eto yung aabangan nating sequence of events ayon sa kanila. Umpisa sa global conflict at gutom, sunod ang pagkasira mismo ng planeta, tapos yung final war na papatay sa napakarami pang tao, at sa huli, mula sa abon ng lahat ng yan, aangat ang isang global power, isang bagong world government. At pagkatapos ng lahat ng gulo, may lilitaw na isang symbolic figure, isang entity na tinatawag nilang masamang babae ng Babylonia. Ito raw ay isang pandaigdigang sistema ng relihiyon at politika na mag-aalok ng huwad na kapayapaan sa mundo.
Pero pagkatapos niyan, magsisimula ang isang panahon ng matinding pag-uusig. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay. Iniiwan tayo nito ng isang tanong na dapat pagnilayan. Ano ba talaga yung punto ng pag-aaral sa propesya? Ang tama bang hulaan ng eksaktong petsa ng hinaharap o ang maging handa para dito? Ano man ang mangyari?